Glory to God. Basahin natin sa Mateo 24:1 at hanggang 8. Or hanggang 7. Mateo 24:1 hanggang 7. Mateo 24:1 hanggang 7. Lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling iyon? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala nang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay guguho. Pakisabi po, lahat ay guguho. Pag sinabing guguho, mawawasak, magigiba, masisira, tutumba. Yun ang ibig sabihin ng guguho. Noon si Jesus ay nasa bundok ng mga Olibo habang siya'y nakaupo roon. Palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Yan po, ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Ibig sabihin yung pagguho, paggiba, pagkawasak ay isang palatandaan ng kawakasan ng mundo, isang palatandaan na ang Panginoong Jesus ay darating na. Sumagot sa Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ninuman. Mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ninuman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maliligaw. Isa na rin si Kibuloy, di ba? Sabi ni Kibuloy, siya ang Kristo, dami niyang nailigaw, di ba? At si Kibuloy ngayon ay nakakulong. Naway, kung siya ay guilty, ay huwag na siyang makalaya pa. Verse 6, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. At alam nating nagkaroon ng gera sa Russia and Ukraine. I believe until now yan, habang pinapangaral ko ito, at merong peace talk na between the Hamas and Israel. Pero matindi ang gera. At ngayon, ay ina-alarm na ng hukbong sandatahan ng Pilipinas ang lahat ng reservists. No? At nagre-recruit ng maraming reservists sapagkat anytime pwedeng magkagera ang China at ang Pilipinas. Dahil sa West Philippine Sea. Noong panahon ni Duterte, okay lang na maagaw ng China ang Pilipinas. Ginagawa na ng probinsya ng China ang Pilipinas. Alam niyo yan, Pilipino kayo. At pumasok na rito yung mga Pogo, yung mga Chinese na mga hindi naman Pilipino, kagaya ni Alice Goo. Dami-daming mga Chinese na naging Pilipino nung panahon ni Duterte. Alam natin lahat yan. May takapahubang dito. At naibibenta na ang ating bansa sa China. Pero hindi ko binoto sa PBBM, ha? Iba binoto ko. Yan. Pero ako'y natutuwa kay PBBM sapagkat pinaglalaban niya ang West Philippine Sea. May tao ba rito? Lumalaban siya para sa kasarinlan ng ating bansa at para sa West Philippine Sea, no? At anytime pwedeng maghera, kaya ang mga reservists ay pinaghahanda na at panay ang recruit ng mga reservists para anytime maghera, naka-ready tayo. Pero wag naman nawa, bitaw pa uba rito. Yan. So, kaya binoto mo man si PBBM o hindi, dahil siya na yung nakalagay dyan, wala ka nang magagawa, ipanalangin mo siya. Yun ang sabi ng unang Timoteo 2:1 hanggang 2. Amen? Si Duterte man ang binoto mo, si Lenny man ang binoto mo, si Manny Pacquiao man ang binoto mo, sino man ang binoto mo, sarili mo binoto mo, dahil si PBBM ang nakaupo ngayon, wala kang magagawa kundi ipanalangin siya. Amen? 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2. Anong ipapag-pray natin? Ipag-pray natin na ang lahat ng galaw at kilos ni PBBM ay hindi para sa kanyang sarili, hindi para sa kanyang pamilya, hindi para sa kanyang kaibigan, kamag-anakan at kaalay. Ang lahat ng kanyang gagawin ay para sa Pilipino. Amen. At sa bayang Pilipinas. Maliwanag po ba yun? Amen.
Maliwanag po ba yun? Yun ang prayer natin. Na ang lahat ng gagawin ni PBBM ay para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Gusto niyo palakpakan si Lord? Ayan. So, at ang sabi pa rito, no? Sa verse 6, no? Makakarinig kayo ng labanan at nakakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabalisa dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa yon ang katapusan ng mundo. So, ibig sabihin, meron pa talagang second coming, meron pa talagang end of the world. Yung second coming ay una, rapture of the church. No? Pagkatapos yung, the first part of second coming is rapture of the church. Naunawaan po ba natin? Yung si Kristo, lilitaw sa alapaa, kukunin tayo, ang tawag doon rapture. The first part of second coming. Yung si Kristo ay bababa na sa bundok ng Olibo, ay part pa rin ng second coming yun. No? Part 2 yun, na tinatawag ding Battle of Armageddon. Naunawaan po ba natin? Pakilista po natin. Kasi hindi nyo po matatandaan yan. Ang first part, si Kristo nasa alapaa, kukunin tayong mga mananampalataya, ang tawag doon, rapture of the church. Ang second part, si Kristo ay bababa sa bundok ng Olibo. Kasi sa una, hindi siya bababa, sa alapaap lang siya. Pangalawa, bababa na siya sa bundok ng Olibo. The second part ng second coming, ang tawag po ron is Battle of Armageddon. Naunawaan po ba natin? So, dalawang bahagi ang second coming. At pagkatapos nun, ang end of the world na. May tao pa ho ba rito? At ang sabi rito, yaan, sa verse 7, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lindol sa maraming lugar. Ngayon, takot na takot ngayon ang marami sa Big One. Isang malaking paglindol ito sa Pilipinas. Matagal na itong pinipredict na maaaring mangyari ito anytime. At nakita natin nagkaroon ng lindol, Luzon, Visayas at Mindanao. Cebu, Davao at iba't iba pang lugar ng karatig pook ng Davao at sa Cebu, iba't iba pang karatig pook at nakita natin ang Baguio. Meron pa Isabela, Cagayan. At tuloy-tuloy ang paglindol, ang pagyanig ng mundo. Kaya marami ay natatakot ngayon, nagre-ready for the big one. Ano po, kaya ang Pasig, si Bicol, nagbigay na ng mga emergency kit, no? At nananawagan ang marami, bakit sa Pasig lang namibigay, nasaan yung mga iba? No, naunawaan po ba natin? So nakikita natin ang pagsabog ng mga bulkan. Pati yung mga bulkan na tahimik na akala natin hindi bulkan at hindi sasabog, sumasabog na ngayon. Naunawaan po ba natin? So yan ay palatandaan na darating na ang wakas, second coming of Christ is coming and approaching. Kaya po, tinanong ko ang isang nanay, kasi mini-message ko yung anak niya, hindi nagre-reply. Sabi ko, nasaan ang anak mo at hindi uma-attend? Sabi niya, busy raw sa pag-aaral. Isa lang po masasabi ko, pag bigla kang namatay at nagunaw na yung mundo, baliwala ang pag-aaral mo. Tandaan mo. Ang anong sabi ng Biblia? 6 na araw kang magtrabaho, mag-aral, magnegosyo, everything, 6 na araw. Pero sa kapito, ipahinga mo na yan, sumamba ka na sa Diyos. At totoo nga, dapat full day ang pagsambay. Opo. Ilang oras nga lang yan, minsan nga half day nga lang yan eh. Di ba? So, ninanakaw ng marami ang araw para sa Panginoon. Ninanakaw nila. Hindi papasok ng langit ang mga gumagawa ng ganyan. Sapagkat yung para sa Diyos, ninanakaw nila. 6 na araw, trabaho ka, magnegosyo ka, gawin mo lahat. Sa 7 araw, ipahinga mo na yan. At ibigay mo na sa Diyos yan. Dahil pag bigla kang namatay, hindi ka papasok ng langit kasi inuna mo ang maraming bagay. May tao pa ho ba rito? Ilan po ang namatay sa Cebu? Dami. Handa na ba silang mamatay? Hindi po. Ilan ang namatay sa Baguio? Ilan ang namatay sa... Ang dami-dami, pati sa Indonesia. Ang mundo ho ngayon ay
abnormal na. Ang maraming bansa na hindi naman dating binabaha na ngayon, nililindol na ngayon. Nag-iiba na ang kulay ng ulap, ang dagat, ang ilog, nag-iiba na po ang kulay. May tao pa ho ba rito? Kaya po, mga minamahal, isang paalala sa ating lahat. Hindi mo madadala yung grades na yan pag namatay ka. Baka yan pa ang maging dahilan para ka pumunta ng impyerno. Hindi mo madadala ang awards, honors, and trophies, and medals. Hindi mo madadala yan. Hindi mo madadala ang pera. Hindi mo madadala ang kotse, ang bahay, ang lupa, everything. Wala kang madadala. Pati pustiso hindi madadala. Kahit ginto pa yan. Kahit yung mga eyeglass na yan ay ginto. May mga eyeglass na ginto eh. Kahit pa yung contact lens mo, colored pa yan. Hindi mo madadali yan. Kahit mamahalin pa yung lipstick mo, yung kilay mo, yung makeup mo, stocking mo, high heels mo, everything pag namatay ka, hindi mo madadala yan. Pinanganak kang hubot-hubad, babalik kang rin hubot-hubad. Kaya binabalaan ko yung nanay na iyon. 6 na araw. Hindi pa ba sapat yan para mag-aral ka, magtrabaho, magnegosyo ka, everything, pati ba naman yung araw ng linggo, kukunin mo pa rin. That is pagnanakaw. Binigyan ka ng Panginoon ng 100. Yung 10% hindi mo maibigay, that is pagnanakaw. Ninanakaw mo yung sa Diyos. Mula pa sa lumang tipan hanggang bagong tipan ay tinuro ang ikapo. At hindi yan inalis ni Kristo. Pinilipit ni Eli Soriano ang Mateo 23:23 at sinasabing walang ikapo. Pero basahin mo ang Mateo 23:23, ang liwaliwanag. Huwag kalimutan ang pag-iikapo sa bibig mismo ni Kristo nang galing. Anong nangyari kay Eli Soriano? Hindi na nakabalik ng Pilipinas. Hindi na. Alam mo ba na yung ikaw ay Pilipino at namatay ka sa ibang bansa, that is judgment? Paghuhukom po yun. Ikaw ay Pilipino at hindi ka na nakauwi ng Pilipinas at namatay ka sa ibang bansa, that is judgment. Kaya nalulungkot ako nung minsang sinabi ng dating Pangulong Duterte, stupid God. At ano bang sabi niya? Walang kwentang Diyos, mahinang Diyos. Napako sa krus, hindi na iligtas ang sarili, sabi niya. Kinilabutan ako. Galit na galit ang Pangulong Duterte sa Trinity. Biglang lumitaw si Prophet Sadhu ng India. At doon sa Cuneta Astrodome ay nag-prophesy siya. Your days are numbered. Yun ang sabi niya sa Pangulong Duterte. Your days are numbered. Binantayan mo yun. Yung prophecy ni Prophet Sadhu. Wala ako physically sa lugar ng Cuneta Astrodome, pero ito ay kumalat at pwede mong i-search, i-google mo, Prophet Sadhu of India. His prophecy to former Duterte. Naunawaan po ba natin? Amen. So hanggang natapos ang term ni Pangulong Duterte, hindi ko nakitang napulpil ang kanyang prophecy. So there is a question in my mind. I know Prophet Sadhu is a true prophet of God. But is his prophecy ay inaccurate? Inaccurate ba yung kanyang prophecy? Biglang-bigla ay nakita na lamang natin ng Pangulong Duterte na sa dahig na ngayon. At kung titingnan mo, pag nakarating ka ng dahig, hindi ka na makakabalik pa, hindi ka na makakauwi pa. At kahit na nananawagan ng kanyang pamilyang pabalikin muna siya ng Pilipinas at siya ay pupuntahin sa ibang bansa na pwede siyang ampunin pansamantala, hindi pumayag ang ICC. At kung mamamatay ang Pangulong Duterte at hindi ito ang panalangin ko, kundi repentance at makabalik siya rito, pag siya'y namatay doon, it is a judgment from God. Maaaring binoto mo ang Pangulong Duterte, pero yung sinabi niyang stupid God ay hindi yung tama. At yung tirahin niya ang Trinity ay hindi yung tama. At yung naipin niya ang Panginoong Hesukristo ay hindi yung tama.
At yung siya ay patuloy na nagmumura ng nagmumura na naririnig mo at naririnig ng anak mo, hindi yung tama. Naunawaan po ba natin? So mga minamahal, ano ang dapat nating isipin sa mga panahong ito? Maligtas. Maglingkod sa Diyos at makapagligtas. Itong priority natin ngayon. No? Survival ngayon. Hindi ito pataasan ng grade. Maligtas ka at maglingkod ka sa Diyos at makapagligtas ka. Dahil anytime, pwede kang bangungutin at mamatay. Anytime, pwede kang ma-ICU. At hindi ka na mabuhay at hindi natin gusto yun. So noon ang aking cellphone, sinasilent ko sa gabi upang sa ganoon ay hindi ko marinig ang pagtunog at pagtawag, makapagpahinga ako. Pero ngayon hindi ko na sinasilent yan. Para anytime na kukontakin ako, makapag-response ako. Pero ganun pa man, kahit na ako ay taos-pusong nananalangin, na-extend ang buhay ng isang tao, pero kung oras na niya, wala na akong magagawa. Ang tawag doon, hiram sa Diyos ang ating buhay. Sabi nga nila, una-una lang yan. Siya ngayon, tayo naman. Kaya ito ang panahon na, hindi ito, uy anak, honors ka ha, medals ka, trophies ka ha, uy, dumami yung trabaho mo, dumami yung negosyo mo, maganda lahat yan. Pero kung walang tithes offering at first fruits, that is useless. Lucas 21:1 hanggang 4, hindi po first fruits ang binigay ng babaeng balo. Ang ibinigay niya ay buo niyang ikabubuhay. Lucas 21:1 hanggang 4. Basahin mo ang John chapter 12, 1 pababa. At makikita mo roon si Mary ng Bethany ay hindi first fruits ang kanyang ibinigay, isang taong sahod. This is not first fruits, I tell you. Isang taong sahod ang binigay niya. Kaya marami na munguripot, ikapo, ninanakaw pa. Pati offering, ninanakaw pa. Iba nga, first fruits na nga binibigay, hindi lang first fruits, ha? Buong taong sahod ang ibinigay ni Mary ng Bethany. At ang ibinigay ng babaeng balo, ang buo niyang ikabubuhay. At kung babasahin mo, Ikalawang Kronika, chapter 8, verse 1 to 4. Write it down, hindi nyo masasaulo po yan eh. Kailangan mabasa ninyo at kayo mismo ang makatuklas. Ikalawang Korinto 8:1 hanggang 5. Abay, sobrang hirap ng mga taga-Macedonia. Hindi na nag-take ng offering si Paul sa kanila kasi sobrang hirap nila eh. Pero anong sabi ng mga taga-Macedonia, Paul, Apostle Paul? Do not exempt us. Huwag mo naman kami i-exempt. Magbibigay kami. Amen! Magbibigay kami. At nakita mo si Mary ng Bethany sa Lucas 10:38 hanggang 42. Lucas 10:38 hanggang 42. Ang daming pwede niyang pagkaabalahan. Pero anong ginawa niya? Umupo sa paanan ni Jesus, nakinig at nagpaturo. Umupo sa paanan ni Jesus, nakinig at nagpaturo. Ang marami, abalang-abala, kahit linggo na nga, abalang-abala pa rin. Hindi basahin yung sinasabi ng Biblia na sa ikaputong araw mismo ang Diyos ay nagpahinga. Ay ako, siya ay wala ng pahinga. Mga kapatid, aanin mo ang magagandang sasakyan, aanin mo ang pag-ikot sa buong mundo, hindi ka naman papasok ng langit, hindi ka naman naglilingkod, at hindi ka naman nagliligtas. Kaya sinasabi ko nga, tingnan mo yung mga hindi dumadalo, i-text tawagan, puntahan mo. Lalo na sa darating na anniversary, papuntahin mo sila. No? Mag-sacrifice ka, minsan lang naman yung anniversary eh. At magtiwala kang ibinabalik ng Diyos yan, sobra-sobra pa. Walang lugi sa Panginoon. Ang totoo nga, sa Diyos pa rin yan. Kahit hindi naman ibalik yan, Kanya pa rin yan eh. Pero siguradong ibabalik niya yan. Amen po ba? Ito ang panahon na paalalahanan mo ang lahat. Paalalahanan mo ang lahat ngayon.
na tayong lahat ay magsisi ng kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Anytime, pwede tayong mamatay. Ang karamdaman dumarating na hindi mo inaasahan. Anong sabi ng James 4:13 at mga sumusunod ng mga talata? Dapat sinasabi mo kung luluubin ng Diyos na buhay pa ako bukas. Kasi hindi mo alam kung buhay ka pa bukas eh. Kaya dapat ang lagi mong sinasabi kung luluubin pa ng Diyos na mabuhay pa ako bukas. Amen? Anong sabi ng Biblia? Anong sabi ng Biblia? James 14 pababa? James 4:13 pababa? Huwag kang magmalaki na bukas may gagawin ka, may pupuntahan ka. Ang sabihin mo kung luluubin pa ng Diyos. Bukas pupunta ako ron, bukas ganito gagawin ko. Sigurado bang bukas buhay ka pa? Hindi mo sigurado. Kaya dapat sinasabi mo kung luluubin pa ng Diyos. Ito ang gagawin ko bukas. Pupunta ako rito bukas kung luluubin pa ng Diyos. Kung hindi na luluubin ng Diyos, paano na tayo? Ang dami nating mga mahal sa buhay, mga kakilala, kaibigan, kapatiran. Ang makailan lang kasama pa natin, pero ngayon patay na. Naalala ko nga po, merong pastor, siya ang nangangaral sa funeral service. Isang araw yung pastor, siya na yung nasa kabaong. This is true. Samantalang nung una siya nagpipreach, bandang huli, siya na yung nasa kabaong. Naunawaan po ba natin? Kaya sabihan natin lahat, pati mga bata, kabataan, matatanda, no? Gawin nating priority si God. No? Ang maligtas, maglingkod sa Diyos at makapagligtas. No? Kaya yung mga i-donate yung lupa, i-donate nyo na ngayon. Kasi bukas huli na ang lahat. At lahat na pwede nyo i-donate nyo na. May tao pa ho ba rito? Kasi bukas ay huli na ang lahat. Hindi natin pwedeng sabihin, ay, ang lingkod ng Diyos, nananakot lang yan, nanguuto lang yan. Pero tingnan ninyo ang mga kapitbahay ninyo. Di ba yung iba wala na? Tingnan niyo yung mga kapatiran natin, di ba? Wala na. Tingnan niyo ang mga friend nyo sa Facebook and relatives, di ba? Wala na. Ano ang profile nila, di ba? Black na? Di ba? Candle na? Di ba? Kalapati na? Kaya minsan, ang hirap ng maraming friends sa Facebook eh. Kasi hindi mo na mabasa yung mga post nila eh. Sa dami ng friends eh. Kaya dapat yung mga inactive at mga pasinsin lang, dapat ina-unfriend na yun o ina-unfollow para yung mga mahalaga makita mo yung mga post nila eh. Kagaya ng pinsan ko, nung sinerge ko yung kanyang Facebook, dahil sa dami ng nagpo-post na hindi ko na nababasa yung post niya, patay na pala. Opo, patay na. At ako'y nalungkot, hindi man lang ako nakapunta. Ang lapit lang naman ng pinagburulan sa amin, kahit lalakarin ko, pwede na eh. Patay na. Kasi kaya ako sinerge yung Facebook na, may itatanong sana ako eh. Ayun pala, patay na. Nakikinig pa ho ba tayo? Tingnan nyo sa lugar ninyo, ilan na ang namatay dyan. Tingnan nyo mga kapatiran natin, ilan na ang namatay. Tingnan ninyo ang mga kakilala nyo, kapitbahay, kamag-anakan, ilan na ang namatay. Yung mga friends natin sa Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, tingnan ninyo, ilan na ang namatay dyan. Kaya paalala sa ating lahat, ang panahon ngayon ay maligtas, ang panahon ngayon ay makapagligtas, at ang panahon ngayon ay maglingkod sa Diyos. May tao pa ho ba rito? Hindi ito yung panahon na nag-iinarte tayo, tampo-tampo. Walang kwenta yung mga tampo-tampo na yan. Hindi nakakatulong yan. No? Ang panahon ngayon ay tayo ay magbigay ng the best. Kung magdudulay tayo ng lupa, ngayon na. Kasi bukas huli na yan eh. Kausapin ang lahat. Tapos ang gawin ninyo, kausapin niyo yung mga mahal niyo sa buhay. Sabihin niyo, magbigay ng ikaputhandog. At kausapin niyo sila. Mag-donate sa gawain ng Panginoon. Sabi nga ni Sister Cherry, magpasalamat tayo dito sa KOGF. Hindi tayo mga peke. Kalabitin mo nga katabi mo, peke ka ba? Hindi tayo peke, totoo tayo. Kagaganda, ay apo. Kagagwapo. Tingnan nyo sa iba, mga peke sila. O, di ba? O, di ba si Eli Soriano, may kaso yun, pumunta ng Netherlands.
Hindi hinarap yung kaso niya. Doon na namatay. Si Kibuloy, nakakulong na. May tao pa ba rito? Kaya kausapin niyo yung mga mahal niyo sa buhay. Kesa sayangin lang ninyo yung buhay ninyo, ipagamit nyo kay Kristo. Kesa sinasayang lang ninyo yung pera ninyo, i-donate nyo lahat yan sa KOJF. Ipapagawa namin ng trucks yan para ikaalat sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Ibibili namin ng gamit ng church yan. Hahayo kami ng hahayo. O lalo na sa anniversary, iimbitahan namin yung mga senior citizen. Iimbitahan namin lahat, mahirap, mayaman, para maligtas. Kaya mga kapatid, araw-araw ho nasa Facebook kayo. Pero ang tanong ko, sa loob ng isang araw, nakakapag-post ka ba ng salita ng Diyos? Anuhin mo po ang sarili mo. Alam mo ba, araw-araw ang gaganda ng nakapost sa KOJF Church, video and sayings. Ang tanong ko, binasa mo ba, pinanood mo ba? Nirapos mo ba? Kagaganda ng mga nakapost sa KOJF Church. Araw-araw yan, minsan 3 pa nga, 4 pa nga Ang tanong ko, binasa mo ba? Pinanood mo ba? Nirepost mo ba? Pero active ka 24 hours a day. Pero saan mo inuubos yan? Sa online gaming, online sabong, online dating. Saan mo inuubos yung oras mo? May tao pa po. Tingnan mo ang paligid mo. Tingnan mo ang mga nagulat ka ako Mary Grace, meron pa pala sa Cagayan? Meron pa pala sa Isabela? Kung ba, huli na pala ako sa balita. Isipin mo, pagtingin ko, merong nagsiselebrate sa Ocean Park, yung alumni ko. Pati pala yung Ocean Park, magnitude 5.5 daw. Isipin mo. Mga kapatid, tingnan mo ang mundo. Lahat ng hindi binabaha na ngayon. Lahat ng hindi nililindol na ngayon. Mga bulkang patay, sumasabog na ngayon. Alam mo, pag pumunta ka ng UAE, wala naman doon alulod ang mga bahay nila kasi hindi naman doon umuulan. At totoo lang, ang taas-taas ng init doon Konting ulan lang doon, naka-alarma na lahat ang cellphone, nagtutunugan na, nagbo-warning na kasi hindi naman umuulan doon pero ngayon, binabaha na yun. Tingnan mo ang Pilipinas, umaabot ng 40-50 na ang init dito. Hindi nangyayari noong unang panahon yan. Pero ngayon, nangyayari na. Kaya ang pagdalo, hindi yung pag gusto mo lang, gusto mo lang. Hindi yung paglilingkod, pag gusto mo lang, gusto mo lang. Batas yan obligasyon mo yan May batas, may obligasyon na dumalo ka kada Sunday. May batas, may obligasyon, may tungkulin ka na paglingkuran mo ang Diyos. May batas, may obligasyon, may tungkulin kang ang lakas mo ipagamit mo sa Diyos. Ang iyong talento ipagamit mo sa Diyos. Anumang regalong binigay sa iyo ng Diyos, ipagamit mo sa Diyos. Batas, may tungkulin, may obligasyon kang ibigay yung para sa Diyos. Partihan mo yung Diyos. Amen po ba? Nire-require tayo ng Panginoon. Kanya lahat Hinihingi niya maglingkod ka sa akin, binigyan kita ng lakas Binigyan kita ng talino, binigyan kita ng kalusugan, pinapahaba ko buhay mo, pinapagaling kita, pinapalakas kita, pinapagpala kita, biniverse, binapromote kita. Bakit di mo maibigay yung ikapu mo? Yung handog, yung mga sacrificial giving, yung first fruits, basahin mo yung Biblia. Mula luma hanggang bagong tipan. Makikita mo ang talagang nagmamahal sa Diyos, nagbibigay ng oras, nagbibigay ng pera, nagbibigay ng lakas, ng talino, ng kalakasan, ng kalusugan, ng pinag-aralan, anumang meron sa kanila, pinagamit nila sa Diyos.
Si Pablo ang talino eh. At yung kanyang katalinuhan, ginamit niya sa Diyos. Ilang sulat ang sinulat niya. Mula sa aklat ng unang Korinto hanggang Hebreo, sinulat ni Apostol Pablo yan. Ginamit niya yung talino niya para sumulat. Oh, you see? So gamitin natin yung ating talino, kausapin natin ang lahat. Anak, ang talino mo eh, paggamit mo sa Diyos yan. At ipagamit mo sa Diyos yan habang bata ka pa. Yan ang basahin mo ang aklat ng mga ngaral 11 at 12. Mga ngaral 11 at 12, chapter 11 and chapter 12. Anong payo ni Haring Solomon sa mga kabataan? Habang mga bata pa kayo, maglingkod na kayo sa Diyos. At sa aklat ng mga ngaral kapitulo 12, ito ang buong katungkulan ng tao. Ano ang buong katungkulan ng tao? Maglingkod sa Diyos. Basahin po ninyo mga ngaral 11 at 12. Dalawang chapter lang yan. Saglit lang yan. Tapos ang kumain, basahin mo, tapos mo yan. Bago ka matulog, tapos mo yan. During break time, basahin mo, tapos mo yan. At makikita mo ang sinasabi ni mga ngaral dyan, ni Haring Solomon, the preacher, habang bata ka, maglingkod ka sa Diyos. Dahil ito ang buong katungkulan ng tao. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Kaya ano ang pamagat ng mensaheng ito? Maligtas, maglingkod sa Diyos, at makapagligtas. Ito ang pinakadakilang layunin natin. Our greatest desire, our greatest priority. To save, to be served, to be saved, to serve, and to save others. These are our greatest priority. Akala kasi ng marami ang greatest priority makatapos ang pag-aaral. No! Makapag-negosyo, abroad, makabili ng kung ano-ano. No! That is not our priority. Dahil pag bigla tayong namatay, wala. Wala tayong madadala. Wala tayong mabibitbit. May tao pa ho ba rito? Kaya ngayon, ang sinasabi nila ay nananawagan daw ang Diyos ngayon. Dahil puro pagyanig na ang nagaganap. Amen po ba? Pero alam niyo po ba, kung ikaw ay taga-Kingdom of Jesus, cannot be shaken ka. Magkaaroon ng pag-inig pero hindi ka mayayanig. Amen. Kasi alam mong nasa gitna ka ng kalooban ng Lord. Kung mamamatay na ako, so be it. Oh. Kung hanggang dito na lang yung buhay ko, so be it. May tao pa ho ba rito? I've done my best. Oh. I serve God. I gave my tithes, offering, first fruits, sacrificial giving, etc. May tao pa ho ba rito? Hindi rito yun ha, pero sa iba nga, pag meron silang anniversary t-shirt or church t-shirt, hindi nila mabili. Hindi nila mabili. Hindi nila kayang bayaran. Pero subukan mo. Yung mga pinagbibili nila, kaya nilang bilhin. Totoo. Hindi sa kayo JF yun ha. Then naman ibang church sa anniversary t-shirt. Di ba, may nga anniversary t-shirt sila, may church t-shirt sila. Hindi nila nabibili yan. Nasabihin nila, ang mahal. Pwede ba parang Bombay, 5 gifts? Kaya sabi ko kay Pastor Roan, bakit wala naman sa KOJF ng ganun eh? Kunyari, ang halaga ng t-shirt, 350, pwede namang 2 gifts eh. Kahit pa 5 gifts, kahit pa nga 10 gifts kung gusto nila eh. Ang gawin mo, unang hulog, 300 muna. Yung 55 gifts nila. Okay ba yun? Naunawaan po ba natin? Brethren, hindi pinag-uusapan ngayon kung may religion ka. Kung binautismohan, bininyagan o kinumpilan ka.
Ang pinag-uusapan dito, ikaw ba'y ligtas, nagliligtas at naglilingkod sa Diyos. Yun ang pinag-uusapan dito. Kasi hindi mo alam kung kailan ka mawawala. May tao pa ba rito? O di ba mamaya, pupunta tayo ng Lamay? Pupunta tayo ng Pangasinan? O, saan? Saan? Tarlac lang pala. Kalapit lang pala. Alas 12 po yung sinabi namin na pupunta dito yung sasakyan. Hindi pa kakain pa tayo, may birthday pa eh. Hindi ho ba? Oo. Sabi nila, motor gamitin natin. Bakit motor gagamitin natin? Pambihira naman buhay ito. Napakiusapan ko po yung kapatid. Eh di yung mga make-up natin, matutunaw yan kung magmumotor tayo. Di ba? Makinig po kayo maigi sa akin, ha? Alam niyo ho kasi tayong mga tao kasi, lagi kasi nakatingin sa natural eh. Hindi tayo lumampas sa supernatural. At hindi tayo humingi ng the best. Pakisabi the best. Di ba ang binigay ni Christ sa krus sa Kalbaryo, the best? Buhay niya, mula sa langit, nagkatawang tao siya, tamatay sa krus sa Kalbaryo. Pero tayo eh, Panginoon, bigyan mo kami ng sasakyan, kahit karag-karag, okay na. Lagi na lang ganyan tayo. Oo. Tapos advance negative pa tayo. Hindi man lang tayo mag-isip ng, naku, may problema, bagsak na ako sa problemang ito. Hindi man lang isipin, magtatagumpay ako sa problemang ito. Laging advance negative, advance negative, advance negative, advance negative. Dapat advance positive at lagi kang nabubuhay sa supernatural. Pag sinabi ka nun, oh, meron tayong anniversary shirt, o-orderan mo lahat ng pamilya ko! Dapat ganun na sinasabi mo. Hindi yung, magkano ba yan? Nakamahal. Hindi ganun, dapat, o-orderan ko ang buong pamilya ko! Papatinin ko lahat ng buong pamilya ko sa anibersaryo! Ipag-iimbita ko yan, ipag-ayuno, ipanadalangin ko yan! Mamibigay ako na maraming babasahin. Dapat ganun. Laging advanced faith, advanced supernatural. Amen po ba? Amen. Oh. Hindi nangako ang Diyos na walang problema pagsubok laban ng buhay. Hindi nangako ang Diyos ang ganyan. Ang totoo nga, mentras palapit ka sa Diyos, hinaharangan ka ni Satanas eh. Sino ba ang hinaharangan ni Satanas? Di ba yung palapit sa Diyos? Yung mga palayo sa Diyos, kinakawayan lang ni Satanas yan. Tuloy mo lang yan, bro. Tuloy mo lang yan, sis. Layo lang. Pero pag ikaw palapit ka sa Panginoon, hadlangan ka ni Satanas. Aaten ka, ang daming hadlang ni Satanas. Dudukot ka sa gawain ng Panginoon, ang daming hadlang ni Satanas. Maglilingkod ka, ang daming hadlang ni Satanas. Hindi ka napansin? Kaya nga bisan tanong ninyo, bakit ganun? Kung kailan ako lumalapit sa Diyos, nagbibigay, todo na ako sa Panginoon, ang daming hadlang. Natural. Si Satan yun. Ang gawin mo, sabihin mo si Satan, Satan! Alis! Dapat ganun. Hindi yung, sabi ni Satan, huwag ka na umatin. Ay, hindi na ako aatin. Pag sinabi ni Satan, huwag ka na magbigay. Ay, hindi na ako magbibigay. Huwag ka na maglingkod. Ay, hindi na ako maglilingkod. O, kita mo, mama, pupunta tayo, Tarlac, di ba, no? Ikaw makailan lang si Kuya Hazen, nakikita pa natin sa likod yun eh. Di ba? Madali mo naman siyang makilala eh. Habang nakatayo siya, makikita mo yung tiyan niya eh. Oh. At saka si Kuya Hazen, asset dito sa atin yun eh. Pati sa, di ba sa camp natin, no, tagaluto natin yun eh. Walang reklamong nagluluto yun eh. Yung iba nga, magluto lang, reklamo ng reklamo, mahugas nga lang ng pinggan, reklamo ng reklamo eh. Pag-uusapan na nga, paglilinis ng church, hindi ako pwede riyan. Hindi ako pwede riyan. Alam niyo naman, marami akong ginagawa sa bahay, marami akong trabaho, yung mga paglilinis sa church, hindi ako pwede riyan. Oh my God! Hindi mo lang masabing, kaya mo yan!
Oo. Di ba? Amen po ba? Alam mo, pag ang Diyos ang pinag-uusapan at ang Diyos ang pinag-uusapan, dapat lagi nakataas ang kamay mo, volunteer ako yan! Pero pagdating sa eskwela, brigada eskwela! Para tumaas yung grade ng anak! Dala yung walis, dala yung tambok. Pero subukan mo sa church yan. Hindi ako pwede. Di ba? Pero pag brigada eskwela, pag-aayos ng tahaniman ng church, ng school, boy, ang bibilis niyan. Para sa anak ko, para sa anak ko. Pero pagdating, hindi sa kingdom yun ha, sa ibang church yun. Ito ako ba rito? Sa ibang church yun. Di ba? Ganun sila eh. O di ba? Pag, bigayan tayo para sa church. Ay, ano din naman, maraming pangailangan, maraming gastusin. Maraming bayarin, kami mga pangapangarap. Pwede ba? I-spare nyo na ako riyan. Diba? Pero pag mga pangmundo, pangkasayahan ng mundo, para tumaas yung grade ng anak, magkano ba donasyon dyan? Magkano ba? Teacher, tanggapin mo yung mga gift ko para sa'yo. Huwag mo kalilimutan anak ko ha. 99. Hindi sa IOJF yun. Di ba? Pag mga donasyon sa church, walang donasyon. Pero sa school, naku, teacher, may electric fan. Para sa donasyon ko yan. Walis tambo. Brigada eskwela, brigada eskwela. Tara na! Mga parent-teacher association, tara na! Di ba? Hindi sa kayo, JF yun. Pero pag sa church, Linisan Church, alam niyo naman, maraming trabaho, maraming negosyo. Kaya po, di ba? Hindi sa kayo JF yun. Sa ibang lugar yun. Iba ang mga taga kayo JF. Grabe. May tao pa ho ba rito? Talagang kusang loob na inaalay sa'yo ang buhay ko. Ito ngayon'y gamitin mo. Ano sunod, Pastora? Minsan lamang ang buhay, ngunit wala pang kulay. Kaya't ang nais ko, ang nais mo. O, di ba? Mayroon pang kanta, Pastora, yung sinabing gano'n, bigyan man daw siya ng 1,000 buhay, gagamitin niya rin sa Panginoon. Ano? Kantahin mo nga. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. O, di ba? Iyan ang mga taga kay OJF. Ay, mga taga-iba eh. Wala eh. O, tithes. Offering first fruits. Anniversary, donasyon, ganyan-ganyan. Sa ibang church yun ha. Sa KLJF, hindi. Ang bilis niyan. Nag-uusap-usap talaga. Mag-donate tayo ng lupa, pagandahin natin ng church. Di ba? May tao pa mo ba rito? Ano sumasagot? Ay, alam mo sa ibang church, yung mga church, inaangkin ng mga pastor at pastora. Nilalagay sa pangalan nila. Grabe. Kaya nga meron ng tanong ang marami. Bakit hindi itong mga kurakot ang mga hindi, ang buhay pa hanggang ngayon? Bakit hindi ito lindulin? Ang sagot ay, alam niyo naman kasi, ang mga masamang damo matagal mabuhay. Ay, matagal mamatay. Kasi binibigyan ng Lord ng chance eh, di ba? Para makapagsisi ng kasalanan. Totoo po. Di ba? Subukan mo, di ba, pag mga pagkakaloob. Pero subukan mo, meron nga akong kilala eh. Yayayain siya sa inuman, hindi siya iinom. Pero magbibigay yan. Hindi ako iinom, pero ito party ko. Pa! Bumili kayo ng alak. Pa! Ito ba pampulutan nyo? Pa! Pero subukan mo ikaw po. Yan yung maibigan.
Oh my God. At may pangako ang Diyos. Ibabalik, siksik, liglig, at umaapaw. Magbigay ka sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Ano po ang ibig kong tukoy? Ang priority ngayon ay maligtas. Ang priority ngayon ay maglingkod sa Diyos. Ang priority ngayon ay makapagligtas ng kaluluwa. Dahil hindi mo alam kung bukas, buhay pa ako. Hindi mo alam kung bukas, buhay ka pa. Tayong lahat ay tumayo. At habang tayong lahat ay nakatayo, nakayukot, nakapikit, tinanggap mo na ba si Christ bilang Lord God, Savior ng buhay mo? Hindi yung tayo yung nagpabautismo, nagpabinyag, nagpakumping, nagpakatisismo, nagnobena, nagpenitensya, o tayo ay maraming mga pangako at ginagawa. Ang tanong, tayo po ba ay nagbalik loob na kay Kristo? Binibigay ba natin ang ating buhay sa Kanya at pinagkakaloob sa Kanya? Inaamin ba natin na ang lahat-lahat sa atin ay para sa Diyos? Na kung kakailanganin ng Panginoon, ay ibibigay natin. Sa oras na ito, wala akong planong saktan ang puso ng bawat isa. Pero totoo ang sinasabi ko, warningan mo anak mo. Warningan mo ang magulang mo, warningan mo ang kapatid mo, warningan mo ang lahat. Kasabihin mo sa kanila, baka bukas tayo naman ang mawala. Walang pwedeng magmanali. Araw-araw may na-aksidente, baka isang araw tayo naman. Araw-araw may binabangungot at may namamatay. Baka isang araw tayo naman. Araw-araw may nagkakasakit at namamatay. Baka isang araw tayo naman. Meron ba akong kilalang napakagaling na doktor? Dinadayo siya. Pero nagulat ako, patay ang doktor. Cancer ang sakit niya. Si Doc Willie Ong, inahangaan ng napakarami. Nagulat ang marami, may cancer. Buhay pa yata at lumalaban naway, mabuhay pa siya ng matagal dahil nakakatulong siya sa marami. Pero yun ang ibig kong tukuhin. Kahit napakagaling mong doktor, maaaring isang araw tatamaan ka. Si Ernie Baron, pito-pito. Ang galing ng pito-pito niya. Pero isang araw nagulat tayo, patay siya. Pero yung pito-pito niya raw ay magaling. Pero hindi siya naligtas ang pito-pito niya. Kaya tayong lahat ay mag-isip-isip. Ang pinakamahalaga ngayon ay maligtas. Honors, trophies, medals, certificates. Dami namin sa bahay niya. Hanggang ngayon, patuloy ako nakakatanggap yun. Hindi ko nga alam kung saan ko ilalagay. Pag tinitingnan ko yung tinanggap ng mga anak ko, wala, nakatago na nga lang eh. Dahil hindi naman na maisabit lahat. Minsan na ipopost sa Facebook, pero hindi mo na lahat maipost. Baka sabihin pa ng iba, nagmamalaki ka. Pero nagpapasalamat ka nun sa Diyos. Pero ang lahat yan ay hindi madadala. Kahit gaano tayo kaganda, isang araw, lilipas din tayo, kukulubot ang balang natin. Puputi ang buhok, malulugas, makakalbo tayo. Pati ang ating mga balat. Isang araw, uugod-ugod na tayo. Kagaganda ng bahay, pero isang araw, aanayin na yan. Hindi ang mananatili sa habang panahon. Sakali mong i-renovate yan, pero hindi na siya kagaya ng dati. Meron ng mga dinagdag o iniba at binago sapagat hindi yan mananatili hanggang wakas.
lalo na pag tinamaan ng lindol, bagyo, baha, at pagsabog ng bulkan. Matapang tinitingnan ko ang maraming lugar na binaha, binagyo, pinutukan ng barko at lindol. Isa lang ang panalangin ko. At naka-Facebook yun, kaawaan sila ng Panginoon. At aliwin sila ng Diyos sa mga pagkakataong ito. At naway tumawag sa Diyos para sa kaligtasan. At ang panawagan sa atin ngayon ng Panginoon, maging mag-init para sa Diyos. Ibahagi natin ang pag-ibig ni Kristo. Ngayon na. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, at may-ari ng lahat ng bagay. May-ari ng aming buhay at lahat ng anumang
meron kami. Sa oras na ito, kami po totohanang lumalapit sa iyo, hindi napipilitan pusang loob, galing sa puso, humihingi po ng tawad. Kami po'y inyong linisin, baguhin, at itala ang aming mga pangalan sa alat ng buhay sa langit. At sa oras pong ito, dakilang Diyos, sinasabi namin, itong lakas na ito, pinag-aralan, salapi, karunungan, kaalaman, any possession, any property, any accomplishment sa buhay na ito, at i-accomplish pa, ipapagamit namin sa iyo. Hindi namin panghihinayaan, sapagkat ito naman talaga ay nagmula sa iyo. Hihikayatin namin ang aming mga mahal sa buhay na magbalik loob sa iyo at maglingkod. Lalagyan namin ang tawag namin, ang calling namin, ipapriority namin ito. Sapagkat may pangako ka sa Mateo 6:33, pag ikaw ang priority namin, hindi mo kami pagkukulangin. Sobra-sobra pa ang ibibigay mo sa amin. Philippians 4:19. Kakausapin namin ang lahat, Panginoon, na habang kami nagbibigay ng buhay, naglilingkod at nagkakaloob, kakausapin namin silang magpapalik loob sa iyo, maglingkod sa iyo at magkaloob. Ipagamit na, ngayon na ang buhay. Ipagamit na ang mga lupa. Lahat-lahat, everything. Sapagkat kapag ginunaw mo na ang mundo at hinugunaw mo na nga po, baliwala na po ang lahat. Lord, sa mga pagkakataong ito, nawa ang mga nagaganap na gerang ito, lindol, tornado, tsunami, aftershock, earthquake, landslides, baha, pagsabog ng bulkan, mga sunog nakakatuwa kagaya ng Los Angeles na sinunog ang buong lugar. Hindi ordinary ito. Pwede mo naman itong pigilin pero pinahintulutan mo. Naway makita ito ng buong sangkatauhan na ikaw po'y nananawagan na ng pagsisisi ng kasalanan at pagbabalik loob sa iyo. At naway gamitin mo kami more mightily, effectively in this final hour. Alisin mo ang panghihin at mga panlalamig sa amin at hindi ka namin priority. Pati mga kapatiran namin, hindi ka na naging priority. Naway maging priority ka na namin sa mga pagkakataong ito. At may pangako ka, Panginoon, isasalba mo ang aming buhay laban sa mga trahedya. At hindi lang yun, sa gitna ng trahedya, pagpapalain mo kami. Sa gitna ng trahedya, pasasaganain mo kami, ipupromote. At matitigman namin ang kabutihan mo, isang karanasang mainam na hindi pa namin nararanasan sa aming tanang buhay. Patuloy niyo pa kaming palakasin sa bawat area ng aming mga buhay. At yung mga ministeryong pinagkatiwala mo sa amin, lalo na ang social media, ito ang pinakamalakas ngayon. Lahat ng tao, kahit bata, hawak cellphone, kahit tulog na, hawak pa rin ng cellphone. Pagising ng umaga, hawak pa rin ng cellphone. Masumpungan nila ang KOJF Church. Sila'y maligtas. At kami maging bahagi na isinishare ang mga naka-repost, naka-reshare. Nire-repost, nire-reshare yung mga post ng KOJF Church. At yung aming natututunan, ibahagi din namin sa marami. Upang sila rin ay maligtas. Sa oras na ito, dakilang Diyos, maraming mga bagay na pwede namin hilingin. At minsan, yung mga hinihiling namin, nalilimutan namin. Pero Diyos, lahat ng mga hinihiling namin, pati nakalimutan namin, pati hindi namin hinihiling sa oras na ito, dahil kami dumalo at inuna ka namin, nagtitiwala kami, ibinigay mo na higit pa
sa aming inaasahan ang aming kahilingang panalangin. Habang tayong lahat ay nakayok at nakapigit, taas mo ang mga kamay mo patungo ng langit. Sige po, at magpasalamat ka na sa Diyos. Sabihin mo, salamat po, Panginoon. Sige, pasalamatan mo na ang Diyos. Yun ang pangako ng Diyos eh. Ibibigay ko lahat ng inyong pangangailangan. Philippians 4:19. Kapag inuunan ninyo ako, ibibigay ko, sabi ng Diyos, ang lahat ng inyong pangangailangan. Kayo'y humingi, kayo'y bibigyan. Humanap at makakasumpong. Kumatok at pagbubuksan. Pangako ng Diyos yun. Sige po, angkinin natin ang kasagutan ng ating mga panalangin. Hindi na po maiisa-isa yung ating prayer request. Pero magtiwala tayo. Ang lahat ng ito'y sinasagot ng Diyos. Pang sarili, pang pamilya, pang trabaho, pang negosyo, pang pinagkikitaan, pag-abroad, mga mahal sa buhay sa abroad. At para sa ating iglesia, at para sa ating bayang Pilipinas. Salamat, Panginoon, pinagtatanggol niyo ang aming bansa sa China, sa West Philippine Sea. Salamat, Panginoon, ang mga kurakot ay mananagot, hindi makakatakas. Mababago po ang aming bansa at patuloy niyo pong babaguhin ang aming bansa. Gagamitin niyo po kami para sa pagbabago ng aming bansa. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me to supply all I need. You are more than enough, more than enough, more than enough for me. Jehovah Shammah, you are with me, and to supply all I need. You are more than enough, and you are more than enough, more than enough, more than enough for me. So, sa uling pagkakataon, Jehovah Shammah, you are with me. yes, Lord. All I need. You are more than enough, more than Pasalamatan po natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Marami pong salamat dakilang Diyos. Sukunin niyo po ang lahat ng karangalan para lamang ito sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at ang bawat sa magsabi na Amen. Amen at Amen. Tayo po ay dumako na sa pagbibigay. So tayong lahat po ay nire-require tayo ng Diyos talaga na magbigay, di po ba? Bata man o matanda, ito man ay maraming pera o limited lang yung pera or sapat para sa lahat ng pangangailangan. Amen? So lahat tayo ay hinihingian ng Panginoon kasi walang sinabi sa Biblia na yung mayayaman lang ang magbigay. Diba? At makikita natin sa Lucas 21 verse 4,
diba? 1 to 4, na yung mahirap na babae, isa siyang balo, isa siyang byuda, at walang inaasahan na sa buhay, ay nagkaloob siya nung pinaka last na meron siya. Diba? Yun lang yung meron siya. At binigay niya yung lahat ng iyon sa templo ng Diyos, sa bahay ng Panginoon. At she was recognized. Diba? Na-recognize siya doon sa pagbibigay niya ng lahat ng iyon, kahit na yun ay kaunti lang. Bakit kaya siya ay kinilala doon sa Lucas 21, diba? Sige, basahin natin para inyo pong maunawaan. Yan, sabi dito, pinagmamasdan ni Jesus ang mayayamang may dalang mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na biyudang naghulog ng 2 tig-50 sentimo. Sinabi niya sa mga alagad, ang inihandog ng mahirap na biyudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. Amen? Ang inilagay nila ay bahagi lamang ng labis na sa kanila. Ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang ikabubuhay. Amen? Kinilala ang babaeng ito ng ating Panginoong Jesus mismo, di ba? Kasi binigay niya daw yung kanyang buong ikabubuhay, inihandog niya. Samantalang yung ibang nakita ng Panginoon doon, mayayaman sila, pero labis lang daw o yung sobra lang daw sa kayamanan nila yung kanilang ibinigay. Amen? So, na-compare ng Panginoon yung binigay ng mahirap na babae doon sa mayayamang mga naghandog. At mas iniangat ng Panginoon ang babaeng iyon o mas itinanyag niya at ipinakilala na mas tama ang ginawa ng babaeng iyon kesa dun sa mga mayayaman. Bakit kaya? Diba? Kasi yung babaeng iyon, wala na siyang ibang inaasahan, kundi yun na lang kanyang hawak-hawak na salapi. Pero, ibinigay niya pa rin. Amen? Sinakripisyo niya pa rin. At doon natuwa ang Panginoon, doon sa babaeng iyon. Kasi, alam niya na kapag binigay niya yun, ay naibigay niya yung best niya. Amen? Best niya na yun. Yun na yung pinakamainam sa kanya. Kaya naman ang Panginoong Jesus natuwa sa kanya. Kasi kung ano yung pinakamainam sa kanya, ay yun ang binigay niya. Amen? At sa tingin ko, sa sarili kong opinion, kung hindi lamang mahirap ang babaeng iyon, hindi lang naman yun ang ibibigay niya eh. Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi yan tinitignan sa kung ano yung meron tayo. Ang tinitignan lagi ay kung ano yung laman ng puso natin. Amen? Kapag talagang gusto nating magbigay, ibibigay natin kahit na ito ay sakripisyo na para sa atin. Amen? Naranasan niyo po ba yun na kayo ay may pagkain, at limitado yung pagkain. At dahil limitado yung pagkain, ibinigay nyo na lang sa anak ninyo. Diba? Yun ay sakripisyo. At ganoon din ang babaeng ito, na wala na siyang kakainin kapag ibinigay niya yung kanyang buong ikabubuhay. Pero meron siyang pananampalataya na ibabalik yun ng Panginoon sa kanya, higit pa dun sa kanyang ibinigay. At sa tingin ko, ang babaeng ito ang alam niyang bersikulo sa Bible. Ang Awit 24 verse 1. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon
ang may-ari ay si Yahweh na ating Panginoon. Amen? Kapag alam mo na si Yahweh o ang ating Panginoon ang may-ari ng lahat sa buhay mo, hindi mo ipagdadamot sa Kanya ang dapat mong ibigay. Amen? Kasi alam mo, si Lord nagbigay niyan sa'yo eh. Na kapag binigay mo yan kay Lord, kapag inihandog mo yan sa Kanya, o meron kang sakripisyong ginawa para ialay mo yan, hindi rin papayag ang Diyos na hindi niya ibabalik sa'yo yan. Kasi sa Kanya nagmula yan eh. Diba? Ang blessings natin ay mula sa Panginoon. Kung ano yung meron tayo ngayon, yan ay galing sa Diyos lahat. Yung ating lakas, yung ating buhay mismo, yung hininga natin, yung sa pag-isip natin sa umaga ay buhay pa tayo, galing yan sa Diyos. Yung karunungan at katalinuhan para tayo ay kumita ng pera, paano tayo didiskarte, paano tayo gagawa ng paraan para magkaroon tayo ng pagkakakitaan, yan ay galing sa Diyos. Sabi ng Deuteronomio 18. Diba? Meron siyang sinabi na ang kakayahan ay ibinibigay sa atin ng Panginoon para tayo ay managana. So, kapag ang Diyos pa lang nagbigay sa atin ng pagpapala, hindi natin ito dapat na ipinagdadamot sa Kanya. Dapat pala ay maging kagaya tayo ng babaeng balo na yun mula sa Lucas 21 verse 1 to 4 na ibinigay niya yung mayroon siya at yun na lang ang mayroon siya. Naunawaan po natin? At sa Deuteronomio 18:8, ang sabi doon, o 8:18, I mean, alalahanin yung si Yahweh na inyong Diyos ay nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Amen? Napakaganda ng translation ng Bible na ito na na-download ko. Alalahanin niyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Amen. So, dahil ang Diyos pala ay nagbibigay sa atin ng lakas, ito ay para tayo ay yumaman, managana. Ayaw ng Diyos na tayo ay nagkukulang. Ayaw ng Diyos na tayo ay naghihirap. Ayaw ng Diyos na tayo ay nagkakasakit at wala tayong panggamot. Although ang Panginoon ay nagpapagaling, pero meron din tayong mga medisina na pwedeng tumulong sa atin para tayo ay gumaling. Amen? So tinutulungan tayo, binibigyan tayo ng Diyos ng lakas para yumaman. Ibig sabihin, alam niyo po yung lakas na iyon, hindi lang yung lakas physical eh. Hindi lang po yun yung ginagamit natin sa pagtatrabaho. Amen? Dapat, di ba, pagka tayo ay magtatanim, dapat tayo ay physically fit. Kaya nating mababad sa initan. Kaya nating mababad yung mga paa natin sa putikan. Di ba? Kasi putik yun, di ba? Basang lupa. So yung lakas na iyon ay nagmumula sa Panginoon. Kapag tayo ay nagdinegosyo, yung lakas ng pag-iisip na alam natin kung paano tayo kikita sa ating gagawing negosyo, galing din yan sa Diyos. At ito ang sabi sa akin ng Panginoon. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay parang isang negosyo. Amen? Kapag ikaw ay namuhunan, ibinibigay mo yung tithes mo, ibinibigay mo yung offering mo. Kapag nagnegosyo po ba kayo at naglabas kayo ng puhunan, bumabalik po ba kaagad yung tubo ninyo, yung kita ninyo? Hindi, di ba? Hindi agad-agad ganun. Kailangan trabahuhin mo pa rin.
Hindi ka pwedeng humilata lang at maghintay na parang si Juan Tamad. Kailangan talaga trabahuhin mo. So yung pagbibigay natin ng ating tithes and offering, minsan yung pagbalik ng Panginoon sa atin, hindi pa natin nakikita kaagad eh. Para yung pamumuhunan. Parang pagnenegosyo. At sa takdang panahon na tayo ay kikita na at tutubo na, dun mo makikita, mas malaki kaysa dun sa puhunan mo, yung ibabalik sa'yo ng Diyos. Amen? Kasi gano'n naman dapat talaga pag nagnegosyo, di ba? Hindi dapat break even. Lugi ka nun. Sayang yung pagod mo. Sayang yung oras mo. Sayang yung panahon mo sa paggugol, sa negosyo. So, dapat kumita ka. At ang Diyos, magandang pagbigayan natin ng ating puhunan. Ang gawain ng Panginoon ay isang magandang investment. Amen? Isang magandang pamumuhunan. Bakit? Kasi, yung binibigay mo, ginagamit una sa pangangailangan ng templo ng Diyos. Yun ang sabi ng Panginoon, di ba? Sa Malakay 3, ibigay ninyo ng buo ang inyong ikaputhandog nang may magamit sa aking bahay. Amen? Yan ang una. Pangalawa, ginagamit yan para maabot natin yung hindi pa naliligtas. At yun yung negosyo natin. Yung mga hindi pa naliligtas, sila yung dapat hakutin. So pag naghahakot ka ng mga kaluluwa, naghahakot ka ng mga tao, kailangan mo ng mga pamamaraan. Diba? Para makarating sa mga lugar na dapat mong puntahan. So dapat meron kang sasakyan, o meron ka man lang pambayad sa tricycle, meron kang panggasolina, meron ka pang pangmerienda, di ba? Siyempre, pag maghapon kang humahayo at maghapon kang nag-evangelize, dapat meron ka rin namang kakainin o may meriendahin man lang. So, ibig sabihin, ang paghakot ng kaluluwa, ang pag-evangelize, ay isang malaking pangangailangan yan ng church. Papaano tayo dadami kung tayo-tayo lang ang nagtitinginan? Pero kung marami ang nag-evangelize, marami ang humahayo, marami ang pumupunta sa mga baryo-baryo at dyan sa bayan natin, marami tayong may evangelize. At yun ang trabaho natin. So, kailangan natin ng mga pinansyal na pagtugon sa mga pangangailangan na yun para matugunan din natin yung ating mga ministeryo. At yan ay isa sa pinakamahalagang ministeryo na ginagawa natin dito sa church. Yung pag-evangelize, paghakot ng maraming kaluluwa. So, yung iyong binibigay, hindi po ito nawawalan ng kabuluhan. Ginagamit natin ito para sa maraming ministeryo ng ating iglesia. Kaya, ang babae iyon, balikan natin yung Lucas 21 verse 4, sinakripisyo niya yung nalalabi sa kanya. Yun na lang yung meron siya. Amen? Pero, hindi niya po iyon pinigilan na ibigay para sa Panginoon. Number 1, alam niya kasi nagagamitin iyon sa bahay ng Panginoon. Number 2, dapat number 1, ang alam niya kasi yung blessings na meron siya galing sa Panginoon. Di po ba? Yung blessings na meron tayo ay galing sa Panginoon. Number 2, ito ay magagamit sa mga ministeryo ng ating iglesia. And number 3, alam niya kasi na yung kanyang ibinigay ay ibabalik ng Diyos. Amen?
Kasi pangako yun ng Panginoon eh. Pangako ng Diyos sa atin na ibabalik niya sa atin ang lahat ng ating ipinagkakaloob. Napabasa natin yan paulit-ulit sa Malakyas. Ang sabi ng Panginoon, subukin niyo ako rito. Sa pagbibigay ninyo ng ikaputandog, subukin niyo ako rito. Kundi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen? Kaya napakahalaga ng pagbibigay. Napaka-importante po nito na magawa natin dahil dito nakikita kung ano ang laman ng ating mga puso. Amen? Dito nakikita ng Diyos kung dapat ba tayong i-recognize kagaya ng babaeng byuda na iyon na nagbigay ng the best mula sa Kanya. Naunawaan po ba natin? At tunay at tapat ang Diyos sa Kanyang mga pangako. Hindi niya po tayo pagkukulangin. Ang pangako ng Diyos ay hindi po nagbabago at hindi po ito tumitigil. Hindi po niya tayo binibigo. Biruin po ninyo yung Deuteronomio 8:18. Ito yung matagal nang pinangako ng Panginoon. Matagal na itong salita ng Diyos na binibigyan niya tayo ng lakas para tayo ay yumaman. Pero hanggang ngayon, nararanasan natin kung gaano kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Amen? Nakikita niyo po ba kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ninyo? Amen. Kapag kayo ay nagkakaloob, nakikita po ba ninyo na ibinabalik ng Panginoon? Amen. Amen! Ibinabalik ng Diyos lagi ang maraming pagpapalang ibinibigay natin. Lalo na kapag ito yung sakripisyo talaga natin, hindi lang ito yung ating tithes and offering, yung sacrifice talaga. Ano ba yung sacrifice? Yung walang-wala ka na, ibinibigay mo pa. Yun ang sacrifice. Amen? Nakikita ng Panginoon na handa tayong magsakripisyo para sa gawain ng Diyos. Kaya mas bubuksan niya pa ang mga bintana ng langit para tayo ay lubos na pagpalain. Kasi gusto ng Panginoon, tuloy-tuloy kang makapagbigay. Tuloy-tuloy kang mabless at tuloy-tuloy kang makapagbigay. At cycle ito eh. Paulit-ulit na nangyayari ito. Cycle, paikot-ikot lang. Binigyan ka, magbibigay ka. Diba? Binigyan ka ulit, magbibigay ka ulit. Amen? Yan ang prinsipyo ng Diyos. Kapag nagbigay ka, bibigyan ka niya ulit, masigit pa dun sa binigay mo. So, sobrahan niya. Kasi gusto niya, may matira pa rin sa'yo. Kapag nagbigay ka para sa gawain ng Panginoon. At gusto ng Panginoon lagi na i-enjoy natin ang buhay. Hindi tayo nahihirapan. Ang gusto ng Panginoon, hindi tayo nagkukulang. Ang gusto niya, sumusobra. Kasi yung sobra mo na iyon talaga, ay ibinibigay mo rin. Amen? Kaya, imagine ninyo ang isang basong may laman na. Paano yan malalagyan pa kung puno ng laman? Amen? Kaya dapat yung baso na yun ay inumin mo na yung laman para malagyan ulit. Naunawaan po ninyo? Ganon din sa pagbibigay. Kapag meron kang hawak ngayon, hindi mo mahahawakan yung ibibigay niya na mas marami. Amen? Kasi may hawak-hawak ka eh. At ayaw mong bitawan. Pero pag binitawan mo yan, dun papasok yung ibibigay ng Panginoon sa'yo. Mas marami pa kaysa dun sa binitawan mo. Amen? Praise God! Ganon ng Panginoon. Kaya dapat ay ibigay natin ang para sa Diyos at maging kagaya tayo ng babaeng balo na yun. Amen? Sige po, magkaloob po tayo para sa Panginoon. So, sa oras na ito, ipanalangin na lang muna natin yung ating mga ipinagkaloob. Extend po natin yung mga kamay natin. Unat po natin sa harapan. Yan. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon
sa pagkakaloob ng aking mga kapatid, sa kanilang mga tithes and offerings, maging sa kanilang mga sacrificial givings, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga bukas na palad at sa kanilang mga bukas na puso para sa iyong gawain. Para ito ay matugunan, Panginoon, at ang lahat ng pangangailangan, O Diyos, ay matugunan namin, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pagbibigay. Kaya naman po, O Diyos, pagpalain mo po silang lahat, higit pa po, Panginoon, sa kanilang mga ipinagkaloob. Higit pa po sa kanilang mga inaasahan at higit pa rin po, Panginoon, sa kanilang mga hinihingi sa iyo, O Diyos. Lahat ng kanilang mga pangangailangan, hindi lamang sa pinansyal, Panginoon, maging sa piskal, maging sa kanilang, sa lahat ng area ng kanilang mga buhay, ay katagpuin mo po sila at sagutin, Panginoon. At masumpungan nila, O Diyos, na sa lahat ng oras ng kanilang mga pangangailangan, ay nariyan ka para tumugon sa kanilang lahat. Kaya naman, O Diyos, sa kanilang mga pagpapala, O Diyos, ay sumagana pa ng paulit-ulit, Panginoon. Para sila din naman, Panginoon, ay paulit-ulit na makapagkaloob sa iyo, sa iyong gawain, sa iyong ministeryo po, O Diyos. Salamat po sa kanilang mga buhay, Panginoon. Dagdagan mo pa po, Panginoon, ang lakas na ibinibigay mo sa kanila. Ang kagalingan ng kanilang isip at talino ng kanilang mga utak, Panginoon, para sila ay managana, Panginoon, makagawa ng mga paraan para sila ay managana, Panginoon, sa lahat ng pagpapalang kanilang dapat na matamasa, O Diyos, ay patuloy na sumakanilang lahat. Anumang paraan nila sa paghahanap buhay, ito man ay sa pagtatanim, pag-aalaga ng hayop, pag-abroad, pagtatrabaho dito sa bansang Pilipinas, Panginoon, pagnenegosyo, O Diyos, lahat ng iyan, Panginoon, ay kaya mo pong paramihin, kaya mo pong doblehin, kaya mo pong triplihin, at kaya mo pong paulit-ulit na paramihin sa kanilang mga buhay, O Diyos. Managana sila, Panginoon, ng tuloy-tuloy at makapagbigay sila ng tuloy-tuloy sa iyong gawain. At ang mga salaping ito, Panginoon, na nalikom, O Diyos, ay patuloy lamang na magamit para sa karangalan at kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Para sa paghakot ng mas marami pang kaluluwa, O Diyos. Para sa paghakot ng mas marami pang taong hindi pa naliligtas. At sa bawat pagpunta sa mga lugar, mga baryo, mga bayan, mga probinsya, mga bansa-bansa, ay maabutan po sila ng iyong kaligtasan. Salamat po, Diyos ng marami, muli ingatan mo po ang lahat ng ito at ikaw lamang po, Panginoon, ang maparangalan sa lahat ng bagay na ito. Salamat po, Diyos ng marami, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.